Normal lang sa ano yan, kung ano yung nasa batas natin, yung ating Ito ang naghihiyaw na eksena ng isang kagawad sa barangay Pinyahan sa Quezon City. Ano kaya ang kanyang hinanakit? Siya ba ang biktima o ang may sala? Masama ba tumulong ba? Kaingitan nila ako? Masama ba akong hinahanap ng tao dito? Hindi sila! Ang barangay Pinyahan ang isang aktibong komunidad. May sumbong na nakarating sa investigador. Ang barangay hall daw may ilang extra serbisyo. Siya parang little kapitan. Dahil yung kapitan doon ay kaibigan niya. Ngayon, siyang parang nakatira doon sa barangay, di parang siyang katiwala. Marami po siyang kamag-anak doon. Unang-una po, ang nag-aalaga po ng barangay, in charge daw po yun ng buong barangay, kay kanyang asawa. Ngayon, meron siyang mga pamangkin na sa bilang namin ay migit kumulang sa 6 na tao. Kasama na yung kanyang kapatid. Ano po? Ang akala ko'y biktima ay siya palang bida ng reklamo sa istoryang ito. Siya si Kagawad Melinda Dapud. Sa mahigit 1 dekada niyang pagiging opisyal ng barangay, yun din ang bilang ng kanyang pagtira sa barangay hall. Eh dapat po ay matapos na po yung kanyang pagtira sa barangay. Para naman po, yung barangay namin, eh makatipid naman po sa kuryente at sa tubig. Dahil po sa loob po ng 10 taon, mahigit na pagtira niya ron. Eh kami nga pong lahat nagbabayad ng kuryente at tubig. Bakit siya libre? Kasama pa ang buong pamilya niya. Bago po kasi malilinis yung barangay at para po magawa yung mga projects po na maganda na ipinangako po nung election, baka po mas magandang yung dumi po sa barangay tanggalin po at wala pong titira doon po na hindi po dapat na nakatira. Ilang araw kaming nagmadyak sa barangay hall. Kapunang-punang aktibo nga itong si Kagawad. Araw-gabi ang mando sa barangay. Astig, di ba? Pero may napansin din kaming kakaiba. Dahil ang barangay mukhang hindi nawawala ng sampay. Labas-masok din ang tao sa gilid ng barangay hall. Isa na rito ang mamang ito na haligi pala ng tahanan ni Kagawad Dapud. Bukod sa pagiging caretaker daw ng barangay, may negosyo rin na pinatatakbo rito. Bigyan 10, meron kayo ano? Sir. Malamig po. Yelo at malamig na tubig ang produkto. Okay, nakakong yan. Basketball. Salamat po. Wala pang 30 minuto. 1, 2, 3, 4, 5 at umaariba pa. Malakas din ang kita ha. Ang kapital, tubig at kuryente ng barangay. Naku tatay. Kumonsulta kami sa Manila Water at sa Meralco. Mahigit 8,000 piso ang binabayaran ng barangay hall sa tubig at mahigit 20,000 piso naman sa kuryente buwan-buwan. Makatitipid pa sana ang barangay kung hindi ginagawang tirahan. Kaya kung isang buwan, ang pinag-uusapan natin dito ay 30 cubic meters na consumption. Ito yung ginagamit para sa paligo, para sa paglilinis, para na rin sa paglalaba. Sa ngayon, ang halaga ng 30 cubic meters na yon ay about 391 pesos. Pero kung ito naman ay commercial, katulad ng mga nasa barangay, na for the same consumption, parehong 30 cubic meters, ang halaga na nito mas mataas. So umaabot to sa mga 1,000 hanggang 1,100 kada buwan for the same consumption. Isang appliance ay nagtatrabaho ng mas matagal, mas malaki ang rehistro niya sa metro. So kung halimbawa gumagawa na mas maraming ice ang ref, ang compressor po nito magtatrabaho ng mas matagal. So compared dun sa average usage ng ref, mas malaki ang kilowatt-hour consumption nung gumagawa ng yelo compared dun sa normal na gamit. Kung susumahin sa isang taon, mahigit kumulang 40,000 piso daw ang maaaring matipid ng barangay sa tubig at kuryente. Halagang malaki sana ang pakinabang para sa mga mamamayan ng barangay Pinyahan. Tuwing hapon, uwian na ang mga empleyado.
Pero si Kagawad Gapud, goodbye visitors ang asta dahil ang barangay hall, bahay din niya. Nang makumpirma ang sumbong, inilapit ito ng investigador sa Department of Interior and Local Government o DILG sa lungsod ng Quezon. Hindi kami binigo ng naturang ahensya. Isang inspeksyon ang sorpresa ng DILG at ng investigador sa Barangay Binyahan. Pagdating namin sa Barangay Hope, si Kapitan ang una naming nakaharap. Dito ka sa loob. Sina? This year, alas mo wala na sila dyan dahil patatay ako ng 2-story window deck ng likuran. So, ang usapan namin dyan, sa totoo lang, pagdating ng building, kung darating na yung start ng na sila, maghanap na sila ng titirang iba. Maya-maya dumating ang may bahay na si Kagawad Gapud. Nung si Kapitan Kabato pa, umuwi ako. Mga kapatid ko. Hindi ka rin makatulog dahil maya-maya may kakatok din, tatawagin ka. Kaya sabi ni Kap, mas maganda minta, doon ka na tumira sa barangay. Caretaker naman yung asawa mo, para magsama na kayo. Yun ang sabi ni Kapitan Kabato. Kaya lang, kaya lang wala tayong witness, dahil patay na siya. Inikot niya kami sa kanyang kinasasakupan. Ito po, dito po yung asawa ko dahil siyang caretaker dito sa simento. Yung anak ko po, dito. Yung pong anak ko natutulog. Tila kompleto sa mga appliance ang muntinyong tahanan, madam. Ang negosyo ni Mister, kamusta naman? Hindi ko nga po alam sa asawa ko. Siyempre po asawa niyo po yun. Opo, asawa ko siya, pero bihira po kaming buhay si Kapitan. Bihira ko kaming mag-usap dahil ang focus ko po, lagi po ako nasa loob dahil yung mga taong lumalapit sa akin, nilang nasikasok ko po. Pero hindi niyo po ba masabihan po ang asawa niyo po na tungkol po sa mga ganitong bagay? Hindi nga po kami masyadong nag-ano kasi hindi naman sa maniwala at kaysa hindi. Almost 3 years na po hindi kami nagtatabi. Sa loob ng barangay hall, ipinakita sa amin ni Kagawad ang kanyang wardrobe at shoe collection. At syempre, ang opisina ni Madam bilang Kagawad. So, paano po kayo saan po kayo naglalagay? Saan po kayo natutulog? Bira nga po ako matulog eh. Sa edad ko ito tagang tulog manok. Minsan nakaganyan lang ako. Ganyan. Hindi naman po sa pag-ano, tuwan-tuwa din naman yung mga residente namin dahil anytime na kailangan nila ng tulong, nandito ako naabutan nila dahil wala naman sila makitang Kagawad dito. Kahit may OIC of the day, walang tao dito. Ako, 24 hours naglilingkod dito. Magagawa siya kundi within... Aba, Kap, anong masasabi mo? Ang siguro dyan, padaanin ko sa council na magkaroon ng resolution ng mga approved ng majority na mag-duty sila sa gabi. No? Pag pumayag ang council at sila, mismong yung resolution, ang council na ang nag-decision, magiging obligasyon na nila yun. Dahil meron ng resolution na ginawa. Kaya sumasama po talaga loob ko. Kung naiingit sila sa akin, huwag naman sana nila ako masis. Ate Toyang. Pakita mo si Ate Toyang. Pakita mo si Ate Toyang. Hindi. Wala akong nag-usong tao dito. Ba't ginaganito nila ako? Nagsaservisyo lang ako. Masama ba't tumulong? Ang 2 to 3 months baka dumating na yung aking proyekto. Pag-usapan namin kung maaari as soon as possible. As soon as possible, bakit? Andun tayo ang liability meron. Yung paggamit ng kuryente, paggamit ng tubig, normal yan na dapat hindi gamitin ng isang kahit na sinong, actually kahit sino, kahit ang barangay captain, hindi pwedeng tumira ang pamilya. Maya-maya pa, nahimasmasa na si Kagawad Gapud. Pero ito nga ako po. By January 2009, wala na kami dito. Teka po, mukhang pahaba ng pahaba ang pangakong pag-alis. Alam natin na yung barangay hall,
being the office na kung saan yung ating mga barangay officials ay nagsisilbi, ay hindi pwede maging private residente o private na tirahan ng sino man sa kanila. Hindi raw dapat ikompromiso ang batas. Sobra na ang mahigit 1 dekadang pagtira bilang konsiderasyon sa pamilya Gabud. Sa araw pa lang na to, mismo sa oras na ito, sasabihan kagad namin talaga si Kapitan Lipnica at saka si Kagawad Gabud na umalis sa Barangay Hall at humarap ng kung saan siya narapatimiran. Bigyan ko siya mamaya ng letter na to vacate the area, to vacate the place in 15 days time. Mga kapuso, ang bawat sentimong pagmamayari ng barangay ay nakalaan para sa kapakanan ng mamamayan at hindi lang ng ilan.